Okay, so here's another video, another random video to. So, kaya tanggalin muna natin itong mga pampadami ng laman dito sa table para medyo lumagluwag. Alright. So, this one is, ito yung pinaka parang, ilan na rin kasi nagtanong, okay, first time ko lang din siya makikita, so bubuksan ko. Kung effective daw ba ito pang palamig? Okay. This one. Okay. Nakakalamig ba talaga ito ng phone? Kung ito lang. Okay? So, sabi ko, no, malabo. Kayang i-dissipate yung init, which is, yeah, that's true. But, wala siyang way para, what do you call this? Mabilis na itanggalin yung init. So, possible lang na kaya niya i-distribute yung init, but not really tanggalin yung init. Kuro kung makakabawas man ito, 0.1 degree or at best 1 degree Celsius. But still, that's not good enough kung 43 degree pataas ka na, di ba? So, pero I'll show you pa rin. And this time, gagamitin natin is this glass. Kasi dito sa glass, sa huling video ko kung napanood nyo yun, hindi siya nakakapag-distribute na maayos ng init and lamig. And kapag ginamitan natin siya ng phone cooler, this one, kahit nag-yellow na ito, hanggang dito lang yung talagang napapalamig niya, which nakakatulong pa rin naman po. Hindi siya, nakita natin, hindi naman siya nag-overheat kung napanood niyo yung huling video about dito. Kung hindi pa, please panoorin niyo pa after ng video na to. Tapusin niyo muna itong video na to, nandito na rin naman kayo nandito na rin naman kayo, sagad nyo na. So, hindi siya nakakapag-cause ng overheating, which is good. It's just that hindi lahat hindi ganun karaming part ng cellphone, ng smartphone ang napapalamig. Mostly dito, pero at least dito hindi ganun kainit. Hindi siya nag-43. 40-41 degrees Celsius lang pinakamainit sa loob ng halos 2 oras kung paglalaro tuloy-tuloy. Tumitigil lang ako pagka nag-i-switch lang ng position nito. But now, how about lagyan natin ang init dito. So, sobrang init ito. Papawis ako. Yan, sasabi ko sa inyo, baka sabihin nyo kasi madaya dito sa room. 30 degrees Celsius ang init po dito sa room, sa studio. So, mamaya ko na ito gagamitin kasi gusto ko malaman kung ito muna, this alone can lower the temperature of the smartphone. So, bali mangyayari yan. Kasi nandito yung chipset na naglalaro dito So, I guess matatakpan ko ng konti pala itong Pero kung takpan ko na lang. Kasi nandito yung chipset Okay? So, base sa test ko kung napanood yung video, nandito, around dito ang chipset. Andito kasi yung pinakamainit na part. So, dito natin siya ilalagay, ididikit. Okay? And we'll see kung effective nga siya. So, tanggalin natin na basa na yung table ko. Ang init! So, yung balatan naman natin, ididikit na natin. Malalaman natin, titest natin siya nang wala mo ng cooler as is muna, as is kung ito nga ay nakakalamig. So, mas maganda pa rin kasi may actual tayong testing, di ba? Yun. Para sure na dumikit, linisin natin to. Talagang malinis, walang basa, padidikit talaga siya. And didikit na natin. Siyempre, sasagad na natin dito sa side ng camera and dun sa may lagay na CPU. Huwag na masyadong sagad. Yan. Dito siguro. Best yan. Yan. Yun. So, dito natin mamaya ilalagay yung what do you call this? Yung cooling fan. Pero right now, test muna natin kung effective ba siya as is. Okay? Nakakalamig ba to ng CPU? Tingnan natin kung hindi siya akit ng 40 degrees. Kasi kapag naglalaro tayo, usually, umaabot siya ng 40 degrees dito sa smartphone na to. Actually, umiinit na siya. Mainit na yung pakaramdam. Wala, ganun pa rin. 40. Same lang din nung last test ko. Hindi siya magbababa. Now, we'll use this phone cooler. Oops, may mga baril sa akin. Wait lang. Set up ko lang saglit ha. Dalawa. Nope, don't need that. What I need is this. Yan, yun. Kumagat na. Now, we need the power bank para ma-power up natin siya. Nagana na siya. So, we'll see kung may epekto ito compared last video na walang epekto masyado ang pagkakaroon ng cooler sa isang glass back. Again, nag-start tayo. May camera test, battery at display, gaming,
performance, sasabihin ng diretsahan. Hey, walang bias, walang arte, dapat kung magbigay ikot man. Okay, nasa 5 minutes. Doon din. So, I don't know if it's the glass back or what. Meron na siyang ano eh. What do you call this? Meron na siyang ganito. So, basically, this is wala, parang useless din. Ganun din. Same lang din ang ano. Ganun din. Nasa lalaro din sa 39. Gaya doon sa last video. Again, kung na-upload nyo yan, no? Alam mo, maintindihan nyo to na same lang pala din ang result. Even if na hanggang doon na yung bakal, oh, it's still useless. Same lang din. Same temperature. Hindi siya nag-improve. Although hindi siya nag-overheat. It's still unimpressive. Big time. So, yeah. Hanggang 10 minutes. Try natin. Kung wala, bigyan ko na siya ng verdict. Hindi talaga siya nag-work. May camera test, battery at display, gaming performance. Okay, mabot tayo ng 13 minutes at nabaril tayo. Meron pa lang nagtatagong kotse doon. Kotse nagtago. Still 40. Okay. Yung epekto ng what do you call this, ng cooler, andun pa rin. Hindi na tayo lumalagpas ng 40. But, yun din ang result kasi using yung kanyang mismong maliit na version. Yung kasya lang dito. Same result. So, this doesn't really help a lot. Actually, it doesn't at all. Same lang din kasi ng resulta. Mapa ganito kaliit lang o ganito kalaki. So, sa mga nagtatanong effective ba to? No. Kung ito lang, walang cooler, lalong hindi po siya effective. Same result lang din po, lang din naman po kasi yung nalabas. And if lalagyan naman siya ng cooler, wala rin po siyang pinagkaiba sa ganitong gamit lang din. Again, this is just a glass back kasi I'm not sure kung wala na kasi yatang phone. Meron pa ba akong phone na hindi glass back? Puro glass back na kasi ito eh. This to glass back ng Samsung. Glass back. This Infinix Hot 60 Pro Plus, kung glass back to or plastic back, something like that. Pero not metal back. Again, not metal to. Correct me if I'm wrong ha, pero alam ko not metal back to eh. So, wala, yun ang problema pag wala na tayong metal back pala ng mga phones, ano. Medyo limited na rin yung ano. I don't know kung ganun yung issue, pero correct me if I'm wrong na lang, not really sure about that. Sa metal kasi, sanay ako sa metal na lahat ng mga, even sa PC, sa laptop, sa ibang mga unit dati, mga lumang unit dati, mostly metal kasi ang dinideal with ko. But, itong nung nauso na yung, nag-start kasi ang glass back sa iPhone eh. So, and then nauso na siya ngayon. Even ngayon sa mga mid-range budget, nauuso na rin yung glass back. Nawawala na unti-unti mga metal. And ito na ngayon nagiging resulta niya. So, I don't know ba't nga ba nilagay ko pa ito eh. Meron ng, okay. So, in terms of lamig, again, dito is 40. Naglalaro sa 40 kanina. Hindi tayo naglalaro kaya bumaba na siya. But dito is, talagang mababa. And dito naman 10 degrees Celsius. So, final verdict, ano po ito? Hindi po siya ganun ka-effective gaya ng niyayabang ng kung sa mga video na panood nyo. No, same lang siya na epekto ng maliit. Same lang din ang nangyari, around 40 degrees Celsius. So same result. Wala naman masyadong pinagbago. And not to mention na this blue wow can actually produce nakita nyo 10 degrees Celsius, and even nag-yellow pa nga siya pag pinabayaan siya ng around 15 minutes using level 1. So, huwag po kayo maniniwala sa nito, sa marketing man yun, mga pa-hype na ginagawa rito na may nagsasabi sa inyo. Wala po siyang pinagkaiba again sa maliit na version. Yeah. At least sa glass back na to. I'm not sure about the metal back. Hanap ako ng metal back pa na phone siguro. Pag nagkaroon ng metal back, try natin ng part 2. But sa glass back, walay.